Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa COMELEC. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa COMELEC. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng COMELEC. Buti na lang naka-TRO siya, so binalik siya. Siyempre sasakyan ni Magno yan. Oy, fake news yun yung nag-raise ng question sa COMELEC, etong si, kaya raw siya dinisqualify. Fake news yan yung sinasabi ni Magno. That is incorrect. Napatunayang bula ang propeta. Bula ang propeta. So, tatlo na silang bula ang propeta. Shelo Magno, si Erice, at saka si Respicio. Eto, may isa na namang bula ang propeta. Kilala nyo itong lahat. Favorite nyo itong lahat. Panoorin natin to. Sabi na isang bula ang propeta. Ito na nga at kinasuhan na ng COMELEC si Attorney Respicio dahil dun sa video niya na pinapakita na maaaring matamper itong mga vote counting machines na gagamitin natin ngayong eleksyon sa Mayo 2025. Pero alam nyo ba, ayon sa batas, Republic Act number 9369, ito yung nagtatakda ng automation ng eleksyon natin na dapat itong COMELEC ay nag-hire ng isang established international certification entity. Ano yung trabaho nila? Isa-certify nila na yung mga hardware at software na gagamitin natin ngayong eleksyon ay working properly, securely, and accurately. Itong certification na to ang magbibigay or magpapanatag ng loob natin bilang mga botante na yung eleksyon natin ay may integridad at walang maaaring maganap na dayaan. Pero, ayon sa batas, dapat ang certification na yan nalabas 90 days before the election. At yung 90 days na yan ay nung February 12, Marso na. Wala pang nilalabas ang COMELEC. Alam niyo po, siguro instead na nagkakaso ang COMELEC dito sa mga individuals na nagtatanong at may hinihinging paglilinaw sa COMELEC tungkol sa integridad ng eleksyon ay dapat nilalabas ng COMELEC ang mga ganitong certification na naayon sa batas para naman kaming mga botante ay napapanatag. Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa COMELEC. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa COMELEC. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng COMELEC. Buti na lang naka-TRO siya, so binalik siya sa listahan ng mga kandidato. Pero yun nga, COMELEC, ang hinihiling natin, nasaan na ba ang certification na ito? Siyempre sasakyan ni Magno yan. Oy, fake news yun yung nag-raise ng question sa COMELEC, etong si, kaya raw siya dinisqualify. Fake news yan yung sinasabi ni Magno. That is incorrect. That is clearly fake news. Ano ho ba yung nangyari? Bakit disqualify? If I'm not mistaken, hindi siya resident ng Caloocan. Caloocan ba? O ba siya hindi siya resident nung kung saan siya dapat tatakbo? Kaya siya disqualify. From what I know, could be wrong. Pero hindi ko kasi masyadong diniinan yan. Tapos, yung tanong na sinasabi ni Shelo Magno, nagtanong lang daw si Erice. No, hindi siya nagtanong. Inakusahan niya si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na siya ay tumanggap ng pera sa Miro. Hindi yung tanong. It is an accusation of a crime. Nungaling din to Pero, saan ba niya nakuha yung idea na yan? Nakuha ho ni Shelo Magno yan. Siyempre, di naman niya kayang isipin yan on her own. Dito ho niya nakuha yan. Yung new rollout talaga ng sistema, hindi pa nagagamit sa buong mundo. Talagang may nakakabahala. At dahan-dahan na lumalabas yung mga problema. For example, yung dati nga sa Saint Timothy, sumunod na problema, yung printing. Pangatlong problema, ito naman ngayon, yung may requirements, Section 12 ng Automated Election Law, na dapat 3 months before the election ay meron ng international certification na maayos yung sistema. Yung software sa yung hardware na gagamitin sa eleksyon natin. Basta dyan napunta yung dyan niya nakuha ni Shelo Magno. Yung idea, it's just an idea guys, sabi ko sa inyo, ideas are powerful. Dyan niya nakuha yung idea na walang certification ng COMELEC. Take note ang sinasabi nila, walang certification. Hindi certified ang ating election process. Yun ang sinasabi nila, yung kabuuan ng election process yun ang sinasabi ni Shelo Magno, yun ang sinasabi ni Erice. By the way, si Erice, I just read, ngayon lang, na kaya siya na-disqualify ay dahil nga dun sa sinabi niya tungkol sa Miro. Pero mga konsyero,
Dito sa bulaang propeta na si Shelo Magno, ay may sagot din si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. Sinagot yan. Napakalinaw ng sagot. Ito ang kanyang sinabi. One last, related, bago si Doris, you're related din. May nabasa din ako na parang delayed yung source code review. What is, anong delay doon? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nailalabas yung Chairman? Ay, hindi po source code review. Yung source code po natin, pinakamaaga nga po natapos. As early as January po, tapos na yung source code review natin ng ating mga eksperto, ng ating mga IT expert nga magmula sa PPCRB, ng FREL, at iba pang organization. Ang hindi pa po lumalabas, ang sinasabi, yung certification. Yung na dapat lumabas within a period of 3 months. Certification ng source code. Hindi po, certification po ng ating sistema, sapagkat yung po ating sistema, machine, yung lahat ng gagamitin natin ay kinakailangan certified po ng isang international certifying body. Yun yung sinasabi na parang nag-aalangan to certify kasi nakataya ang pangalan nila. Pag sinertify nila na okay yan, okay yung mga makinang yan. Tama. I think this is the most transparent elections the Philippines will ever have. Kasi ang ganda nung sistema na hindi siya dadaan sa wala nang ibang server na pupuntahan. Wala nang secret server, walang secret whatever. Alam nyo kasi mga kotsero, ito si Commissioner Garcia. Siya ho yung unang election lawyer ni PBBM. Bago ho siya pinalitan ni Vic Rodriguez. Siya ho yung unang election lawyer. At alam ho niya kung paano nagdadayaan sa COMELEC. Kaya nga siniguro niya na wala nang Smartmatic. Dahil kay Smartmatic, hindi yata siya pumapayag ng ganitong klaseng transparency katulad ng kay Miro Systems. Imagine mga kotsero, pag-transmit ng boto, hindi lang siya pupunta sa COMELEC, hindi lang siya pupunta doon sa munisipyo. Usually ganun kasi, munisipyo then COMELEC. Pupunta rin siya sa mga election watchdogs. Pupunta rin siya sa media. Dire-diretso. So si media ngayon, halimbawa, si COMELEC nakuha yung transmission from 1VCM. Nakuha niya yung transmission. Si media, matche-check din niya. Match ba kami ng transmission? Kung match, di good. Walang dayaan na naganap. Tapos mga kotsero, eto pa. Kanina, di ba nabanggit niya doon sa unang video? Pagkatapos bumoto, magsasara na ang isang polling station, magpiprint ng election returns. Ipopost din daw yun kung ilang boto. Pwede mo rin bilangin kada boto, physical, kada boto, kada botante. Pwede mong picturean, pwede mong bilangin. Right then and there, physical. Yun. This will most probably be the most transparent elections the Philippines ever had since 2010. Para na nga siyang hybrid kung tutuusin. Ang hybrid, ang pagka-hybrid niya mga kotsero, nasa ganitong sistema. So, yung pagkuha ng boto, pag-transmit ng boto, electronic, automated, no? Yung hybrid part niya, mga kotsero, manggagaling after transmission. Kasi, pwede mo ma-check pwede ka magbilangan mismo bibilang ka doon. Yung resulta ng BCM, ipiprint niya yung balota, pwede mo ngayon bilangin, i-manual yun. Yung printed na balota. Sana ma-implement ng maayos. Sana lang. Yun na lang ang ma-implement ng maayos. So, it seems, si Shelo Magno at si Erice ay napatunayang bulaang propeta. Bulaang propeta. So, tatlo na silang bulaang propeta. Shelo Magno, si Erice, at saka si Respicio. Bakit nila ginagawa ito? Kasi mga kotsero, gusto nilang siguruhin na ang tiwala ng tao sa eleksyon ay mababa. Para kapag hindi nanalo yung kanilang napupusuang kandidato, pwede nilang sabihin, uy, nadaya. Ganyan ganito ganyan. Daya yan, daya. Kaso mo, so far natutuwa ako dito kay Commissioner Garcia. Natutuwa, ang ganda ng patakbo niya sa COMELEC. Very proactive, very active din siya sa pagtatanggol sa COMELEC. Natawa ako nung sinabi niya na, kung yung delay pala, yung delay ay makakasira sa ating eleksyon, lahat pala ng eleksyon natin simula 2010 ay apektado. So, hindi pala strict yung 3 months, the 90 days. Tanggalin na lang yun, yung provision na yun. Baka kailangan natin amyendahan ang ating election code. Tsaka yung automated election law. Baka kailangan natin amyendahan. Tanggalin na lang natin doon yung mga hindi viable na provisions. Correct, kasama si Marcoleta dyan sa mga nasunog na yan. Tingnan nyo, biglang nanahimik si Marcoleta, di ba? Inakusahan niya si George Erwin Garcia. Inakusahan niya na, tiwali ito, tumanggap to ng 1 billion pesos sa Miro system. Ano nangyari? Tahimik siya ngayon.